Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang Kristiyanong pananaw sa theory of evolution or Darwinian evolution. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Genesis chapter 1 verse 27. Ang general theory of evolution na nakilala rin bilang macroevolution ay pinakilala ni Charles Darwin noong 1859 sa kanyang libro na Origin of Species by Means of Natural Selection. Itinuturo nito na ang lahat ng buhay sa mundo ay nagmula sa isang common ancestors at unti-unti nag-evolve sa paglipas ng milimalimang taon. Pero bilang mga Kristiyano, ba ang ating tingin sa teoryang ito? Ayon sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created the man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Magbabasa dito na malinaw na itinuro sa Biblia na tayo ay direktang nilikha ng Diyos, hindi bunga ng isang mahabang proseso ng evolusyon. At para sa teachings natin ngayong araw, una-una, God created science. Maraming taong nag-aakala ang agham at pananampalataya ay magkasalungat. Pero hindi ito totoo dahil ang Diyos ang mismong lumalang ng lahat ng bagay. Siya ang creator ng lahat ng bagay na maaari natin makita sa ating mundo. Kabilang ng natural laws na pinag-aaralan ng agham. Ang tunay na agham ay nagpapakita ng magkakaayos ng mundo, isang bagay na sumasalamin sa katalinuhan ng Diyos. Ikalawa ay secular education is not neutral. Ang edukasyong secular ngayon ay madalas ay ituturo na ang evolution bilang isang katotohanan at hindi bilang isang teorya. Ngunit dapat natin isaalang-alang na ang pananaw na ito ay ang pinagmananding paniniwala, hindi ito neutral. Madalas itutulak ito na ideya na walang Diyos, kaya dapat tayong maging maingat sa pagtanggap ng ganitong katuruan o ganitong teorya. Ikatatlo ay Christians must engage in science. Bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat talikuran ang agham. Sa halip, dapat natin itong gamitin upang ipakita ang katotohanan ng Diyos. At sa pamamagitan din ng sensya, ay ginagamit din ito ng Panginoon upang kumilos sa buhay ng bawat isa. Kaya maraming Kristiyanong siyentipiko ang gumagamit ng agham upang ipakita na ang disenyo ng mundo ay hindi aksidente, kundi gawa ng isang matalinong manlilikha na walang iba kundi ang ating Panginoon sa langit. Para naman sa ating application ngayong araw, ay unang-una, educate your kids, our kids, on the foundation of the knowledge. Dapat natin turuan ng ating mga anak o mga nakakabata natin, kapatid o mga kasama natin sa bahay, paaralan o iba pang lugar, patungkol sa tunay na kaalaman na nagsisimula sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi sa Proverbs, chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instructions. Huwag natin hayaan na lumasin ng walang tamang pundasyon pagdating sa pananampalataya at agham, dahil maaaring magkaroon ng kalituhan kung tunay nga ba ang Diyos o hindi. Kalawa ay expose secularism as a religion against God. Ang secularismo ay hindi lang isang neutral na pananaw kundi isang sistemang paniniwala na aktibong lumalaban sa katotohanan ng Diyos. Sa pamamagitan ng tamang edukasyon, maaari tayong pakita kung paano ito humahadlang sa katotohanan ng kasulatan. Kaya, mga kapatid, ang sensya ay hindi masama, bagkus ang sensya ay nagmula sa ating Panginoon dahil siya ang sanlilikha ng lahat ng bagay na may kita natin sa mundong ito. Ngunit hindi dapat natin pagpukusan na walang Diyos dahil mayroon tayong sensya, ngunit dapat natin ilagay sa ating isipan na kaya nagkaroon ng agham ay dahil sa ating Panginoon, at ang agham ay ginagamit ng Panginoon upang maipakita sa bawat isa ang kanyang nilikha, at ginagamit rin ng ating Panginoon ang sensya para kumilos sa bawat buhay at bawat isa sa atin. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.